Bentang-benta ang pagpapa-IV drip sa ngayon. Nakikita pa nga natin yan sa mga artista at mga influencers. Tulad na lamang ni Mariel Padilla na nag-viral matapos mag-drip session sa Senado. Sabi niya, vitamin C ang tinurok sa kanya sa deleted na niyang Instagram post. Ang tanong, ligtas ba ito? Ang sabi ni Doc, ang vitamin C po o tinatawag ding L-ascorbic acid ay mabisa kontra sa virus na nagdudulot ng sipon. Madalas na nakikita ito sa mga prutas at gulay. Wala po kakayanan ng ating mga katawan na gumawa ng sariling vitamin C kaya't sa pagkain talaga ito dapat makuha. Pero paalaala lamang, naglalaro lamang po sa 75 hanggang 90 mg ang kinakailangang vitamin C kada araw. Isa rin po itong antioxidant at mahalaga sa iba't ibang proseso ng ating mga katawan tulad na lamang ng pagbuo ng collagen, ng carnitine at neuropeptides. Kapag may sapat kang vitamin C, sinasabi po ayon sa mga pag-aaral na mas mababa ang risk na makaranas ng hypertension, coronary heart disease at stroke. Ngayon, okay lamang bang makuha ang vitamin C sa pamamagitan ng intravenous or IV drip? Ang sabi ni Doc, depende po at hindi ito nire-recommenda sa lahat. Maaaring makasama kung unsupervised o walang bantay. At kung sobra-sobra po ang vitamin C, maaari din itong magdulot ng side effects tulad na lamang po ng mga sumusunod. Pwede makaranas ng iba't ibang sakit sa katawan, pwede makaranas ng pagdadayariya at pagsusuka. Pwede rin itong magdulot ng skin irritation at allergy at pati na rin heartburn. Kinakailangan pa po ng marami pag-aaral upang matukoy ang tamang dosage na padadaanin sa drip papunta sa ating mga bloodstream. Hindi rin po inire-recommenda ang pag-inom ng higit sa isang klase o isang brand ng vitamin C sa isang araw. Tandaan na ang pag-inom ng higit 1,000 mg per day ay walang benepisyo. 50% lamang kasi nito ang napupunta sa ating mga katawan. Ang sobra ay inilalabas lamang po natin sa ating katawan sa pamamagitan ng ihi. Ang masama dyan, yung sobrang vitamin C sa ihi ay nagpapataas din ng acidity sa urine, dahilan para tumaas ang risk ng kidney stones. Sapat na po ang pagkain ng green leafy vegetables at sariwang prutas para maabot ang required na vitamin C dosage sa isang araw. Katumbas yan ng isang pirasong orange o kaya naman ay isang cup ng strawberry at papaya o pwede rin kalahating cup ng pulang sili o di naman kaya isang cup ng broccoli pati na rin ng spinach. Tandaan na hindi lamang din po vitamin C ang susi sa malusog na pangangatawan. Dapat pa rin nating samahan yan ng pag-ehersisyo at tamang iba't ibang uri ng pagkain araw-araw pati na rin pagtulog. At kung may nais pa kayong i-ask Doc Dex dyan ay mag-message lamang po sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Yan, at para ipaliwanag pa yan, kasama natin live na live ang ating resident morning doctor na si Doc Dex Macalintal. Good morning, Doc. Good morning. Tapos ka namin. Wala ka dalang food. Oh, ito yung food ko. Vitamin Food C? for thought. Food for thought. Pero malinaw, sinabi ni Doc, at least linawin lang natin yung intake talaga. Kailangan ng katawan ng vitamin Yes, C. kailangan. Pero meron ng required. Meron lang ang required. Which is 75 to 90 mg. Yes. So nakatumbas ng? Katumbas siya ng kunyari, yung half cup ng capsicum o yung inyong chili peppers. O kaya din Pula ba naman yun? yung pula at saka yung green. Actually, mas marami nga yung pula kaysa sa green. Pero konting-konti lang naman yung difference. Halimbawa nila. sa prutas naman. Sa prutas naman, nandiyan yung strawberries mo, nandiyan yung citrus fruits mo. So yan, pwede na yon. Actually, guava, yung isa, 125 mg na ngayon. Mayaman. Sobra-sobra na yun. Sobra-sobra na yon. For the recommended dietary intake. So, ibig sabihin kasi, we just have to qualify. Yung recommended dietary intake, based siya sa healthy population. Pero if you have other diseases, so dyan na papasok yung pagta-titer natin ng dose natin. So, it would depend din kapag nagkakaroon ka na ng vitamin C deficiencies. Say, for example, if you have signs, say, for example, pwede kang nagbi-bleed. Yes. No? Baka kasi nagkukulang ka ng vitamin C doon. Kapag hindi masyadong maganda yung wound healing, baka kailangan din natin magbigay ng vitamin C kasi nakakatulong siya sa collagen. Doc, ang tanong ko, nagmamatter ba yung the way pumapasok ang vitamin C sa katawan natin? Kasi we were talking about the drips, Yes. di ba? Pero you can also eat your for Yes. vitamin C. Ano yung masasamang epekto kapag through the drip? Meron Okay, ba? Yes, May meron. masamang epekto? Meron kasi yung vitamin C through the drip, dire-diretso yun sa katawan ng tao eh. So pwede kapag sumobra ka doon sa dosage na kinakailangan lang talaga ng katawan mo at a certain level, itinatapon lang din ng katawan mo yun. So iniihi mo? Iniihi mo ganon. din lang din yun. And then it also strains your kidneys. So and then pwede rin gawin ng vitamin C ay paging acidic yung urine mo. So kapag ka naging acidic yung urine mo, you are prone to having a lot of problems. Say for example, kidney stones. Tapos kung ang pagkain mo pa ay more of your oxalates, katulad ng kunyari, marami kang kumain ng mga spinach mo, pero hindi ka kumakain ng calcium. Kapag ka mas marami kang uminom ng soft drinks, umiinom ka parati ng kape, tapos hindi ka kumakain ng calcium-rich foods, pwedeng magkaroon talaga ng oxalate stones dyan. Doc, para lang aware tayo. Kasi syempre, yung mga pagka hindi natin alam, hindi tayo aware, papakinggan natin yung sinasabi sa atin. Yes. Bakit marami ang nahuhumaling dyan? Ano ba yung latag? Ano yung sinasabi Ayan. sa kanila?
para alam natin, para may red flag na tayo. Yun kapag kasi sabi, magpapaganda ka dito, puputi ka, kikinis yung balat mo. Yan yung mga red flags eh. Kasi yung mga sinasabi na gano'n, yun po ay mga side effects lang talaga. Actually, sinasamahan nga talaga ito ng glutathione minsan. So yun yung mga sinasabi na signature drips. So tinuturok yan sa inyong veins. Tapos ito ay sinasabi na tutulong sa inyo para pumuti. No? Okay. Pagka gano'n, it's for vanity purposes, wag na. Wag na. Mas mainam kasi if you want more of your antioxidants, say for example, gusto mo na tumaas yung glutathione mo sa Yes. katawan mo, ikain mo na lang. Tama naman. Anong pwedeng kainin for glutathione? Ayun, pwede kayong kumain ng fruits, ng vegetables ninyo, para nang sa ganon, yung liver ninyo, magsistimulate lang siya ng sarili niyang glutathione. At sapat na. At sapat na yun. Sapat na yun. Pero Sapat na yun. ito, kailan lagiging okay na magpa-drip? Kailan siya okay? kinakailangan? Okay. Kapag meron kayong problema talaga sa vitamin C ninyo. May And then deficiency ito, talaga. minsan may mga sinasabi din sa ilang mga pag-aaral pero hindi pa super confirmed na po pwede rin ito makatulong sa mga cancer patients natin, na kapag naka-chemotherapy sila, po pwede itong adjunct o katulong siya ng inyong chemotherapy. So ito yung tinatawag natin na nutrition support. Okay. So yun, po pwede siyang makatulong pero hindi siya treatment talaga. Pero kasi sa mga nanay, lagi naming sinasabi na rin. Sinasabi ko to, pagka may sipon o mukhang magkakasakit yung bata, load up, mag-vitamin C na mag-vitamin C. Ay, yun ang nakalakihan namin. Yes, Doc. yun yung nakalakayan nga po natin. Pero wala pong pag-aaral na nagsasabing kapag ikaw ay magkakaroon pa na lamang ng sipon, kunwari, ito na, makakaramdam ka ng sipon, tapos mag-vitamin C ka ng vitamin C. Na mawawala. Na mawawala siya, hindi eh. Hindi siya, dapat way before nag-vitamin C ka na every day. Regular. And then yung dose po ninyo sa inyong capsules, that would be around 500 milligrams. Yes. Sa isang araw, okay. Sa isang beses, okay na yon. Kasi yung 500 milligrams na kukuha siya ng katawan natin within 5 hours or na-absorb siya, yun lamang yung kaya ng katawan nating i-absorb Okay. within 5 hours. So every 5 hours, mag 500 milligrams. Well, pwede. Pwede Pwede ba yun? kung meron may talagang deficiency. kung may talagang Kung may deficiency. deficiency. Say for example, you're having scurvy, which is rare right now kasi widely available nga ang vitamin C. Yung scurvy, nagkakaroon kayo ng mga spots dyan na mga mapupula, pero blood yon, no? Para pagka nagkakaroon kayo ng leakage, kapag yung inyo pong mga gums ay naging namamaga, tapos nagbi-bleed, yan po pwede kayo mag-vitamin C. Pero kinakailangan caution lang naman din kasi baka nagkakaroon tayo ng problema sa tiyan din dyan. Ano yung acid? Acid, baka tumaas So ito yung yung sinasabi lang talaga ni Doc is that ang pinaka-ultimate form mo na ng prevention ay gawing parte ng regular diet mo ang vitamin C intake. Yes. Kung kami ay umiinom ng multivitamin, okay na ba yung vitamin C na nandoon sa multivites o magdadagdag pa? Sa katotohanan, ito yung katotohanan talaga dyan. Hindi pare-pareho yung laman ng multivitamins. No? So kasi kung mapapansin po niyo, nakalagay no approved therapeutic claims. Meron mga multivites dyan, nakalagay 100 mg ng vitamin C. Meron 75 lamang. Meron minsan 6 lamang. So susuriin you mo. have to check the label talaga. No? So lagi sa kahit ano bang bagay, you have to check the label. Baka kasi kulang naman yun po. Tsaka Doc Dex, yung mga multivitamins na yan, hindi pare-pareho din yung Formulation. bioavailability. Yes, yan, no? ganun din. So for example, kapag sinabi niya na may 100 milligrams of vitamin C, baka naman yung bioavailability niya is 50% Yes. lang. So imbes na 100, nakukuha mo lang ay 50 Yes, kasi milligrams. merong mga vitamins din na magkakasama sila at minsan naglalaban-laban sila doon. Okay. So may mga ganun eh. Say for example, your copper and your zinc sometimes nagkakaroon ng problema. Pero ito, mabalik ko lang, Doc, sa usapin ng drip, Kasi napaka-enticing, lalo na kapag nakita mo na in-offer siya sa isang clinic. Yes. O sa isang, sasabihin natin, may espesyalista na mag-handle. So, bakit pag umabot na tayo sa punto na lagi na rin natin siyang nakikita sa mga klinika? At ano yung siguro dapat mindset ng mga kapatid natin? Dapat ang mindset natin, siguraduhin po ninyo na may doktor sa klinika. Hindi po pwede na allied health lamang yung nasa klinika tapos ay okay na kayo dyan. Kasi ang problema, kapag nagkaroon ng allergic attacks, nagkaroon ng allergic reaction, sinong mangangalaga sa'yo? So you have to have a doctor on board. Ayun, okay. Ganda. Maganda Klaro. mga reminder. Klaro. Okay, maraming salamat. Doc Dex Makalinta! Thank you, Doc. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.